is my life. When looking for adventure, ang una kong ginagawa, bumiyahe at magbakasyon. Mas malayo sa ingay ng syudad, mas maganda. Kaya ngayon, tinodo ko na ang pagpapakalayo. Napadpad ako sa southernmost part ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Madio STV friends, ako si Sandino. Samahan niyo akong tuklasin ang ganda ng Tawi-Tawi at alamin kung paano nakakatulong ang science and technology sa bansa. Nasa dulo man ng mapa, hindi naman magpapauli ang Tawi-Tawi pagdating sa turismo. Alam niyo ba na uso rin ang island hopping dito? Ang Panampakan Island ay isa sa mga dinidevelop na tourist destination dito sa Tawi-Tawi. Pwedeng mag-diving dito, pero ang pinaka-binabalik-balikan ay ang pinakamaganda at napakahabang sandbar dito. Ang haba lang naman ng sandbar na ito ay umaabot ng 5 kilometers! 5 kilometers! Ngayong araw makasama natin si Mobin Gampal, ang Provincial Tourism Officer ng Tawi-Tawi. Sir, kamusta po? Okay lang, magandang araw sa atin. Sir, kamusta po ba ang tourism natin dito sa Tawi-Tawi? Napakaganda ngayon ng tourism natin sa Tawi-Tawi, kung saan influx ng mga visitors natin na document. Isa sa mga activities na binabalikan dito sa Tawi-Tawi ay yung pagdadive ng ating mga magagaling na divers. Second is meron tayong mga majestic na area like the Budbungaw na tinitrek ng ating mga visitors. And of course, nandoon na yung pag-island hopping tsaka yung mga delicacies natin na talagang babalik-balikan ng ating mga bisita. In Tawi-Tawi, there are 13 hotels and inn. Kung halimbawa, mahina ang turismo, bakit malakas ang business namin sa mga hotels or inn? Tipid lang siguro na may coral na. Bukang bibig ng mga tao rito ang diving. Masubukan nga. Pero dahil first time ko, dadaan muna tayo sa briefing. Okay, ready na! Isa sa binabalik-balikan sa Tawi-Tawi ay ang diving. Tignan nga natin kung bakit. Tara, kuya! First time ko mag-dive actually. Nagsiskin diving lang ako, so hindi ganun kalalim. 7, 8 feet lang. Pero ngayon parang nakadescend ako ng 15 feet. Ito si Nemo, yung clownfish. Si Dory, yung kulay blue. Tapos yung dami-dami ko nakita iba't ibang species. May nakita akong parang sobrang habang isda na kulay dilaw. Pag nakakita ng isda, okay. Kasi walang hand signals ng beautiful eh. Walang hand signals ng maganda. So, okay. Okay. Pero alam niyo ba na ang mga nakikita nating magagandang corals ay maaaring mawala sa isang iglap lang?
meron tayong 27,000 square kilometers of coral reef. Mas maayos ang kondisyon noon, pero along the years, ngayon, ang sinasabi na lang nila ay only 1% of the 27,000 square kilometers is in excellent condition. So yung iba, either poor or good lang ang coral cover. May dalawang major category ng pagkasira. Una, yung tinatawag nating natural factors. Ang natural factors, ito yung mga bagyo, yung tsunamis na ganyan, napakalakas ng agos ng tubig o surge. At meron naman tayong tinatawag na mas malaki ang epekto sa pagkasira, yung anthropogenic o yung man-made. Yung pagdidinamita, yung excessive fishing at the same time use of fishing gears na pwedeng hila ang mga corals o ma-uproot. Kapag may problema, siyempre andyan ang science para tumulong humanap ng solusyon. Ang ating research and academic community sa pangunguna, of course, ng DOST PICARD, ay nagkaroon ng programa, yung tinatawag natin Coral Reef S&T program. Tatlong component siya, yung tinatawag namin yung coral restoration using asexual reproduction, yung coral restoration na sexual reproduction, at yung national coral mapping. Asexual reproduction, isang paraan na ginagamit para paramihin ang mga coral sa Tawi-Tawi. Sa paraang ito, muling itinatanim ang mga tinatawag nilang corals of opportunity o mga piraso ng corals na maaari pang mabuhay. Dalawa ang paraan ng pagtatanim. Una ay ang pagpapalaki sa Coral Nursery Unit o CNU. Ang CNU ay ang frame na bakal na inilulubog sa dagat. Dito itinatali ang mga corals of opportunity gamit ang cable ties. Mananatili rito ang corals of opportunity ng 2 to 3 months. Kapag stable na ito, lilipat na ito sa bato. Ang pangalawang paraan ng pagtatanim ay tinatawag na direct transplant. Ginagamitan ito ng marine epoxy clay, pako at alambre. Sa parang ito, direktang idinidikit sa bato ang mga corals of opportunity at doon hinahayaang lumaki. Kagaya ng mga ibang proyekto ng DOST, importante yung sustainability. So pag sinabi mong sustainability, after the funding, after ng DOST support, maitutuloy ito. Since nasabi ko una na ang coral reef ay matatagpuan sa municipal or city waters, importante na ang ating local government unit ay maproteksyonan at mapangalagaan yung coral reef. Ngayon naman, dahil sa tulong ng mga local people natin, ng LGU, syempre may mga programs din ang Department of Science and Technology na na-innovate yung mas magandang proseso kung paano ma-restore ang corals natin. At dahil sa tulong na yon, nagkakaroon ng mas maraming tourists ang pupunta sa atin dahil nga mas maganda na ang mga corals na titingnan nila. In relation to tourism, doon sa restoration ng corals, isa pong higanting proyekto ito ng DOST na kung saan hindi lang niya binubuhay si corals, binubuhay niya si buong Tawi-Tawi.
musul-musul iparusakan. Makakakanaw kita Sa muling pagkabuhay ng mga corals, sumigla rin siyempre ang kabuhayan ng mga mangingisda. Marami sa kanila, itinigil na rin ang pagdidinamita. Isa na rito, si Rani Timba. Pagkain po ito, doon po makawalong tao. Kaya ako ito mga nagtibag, wala mo na yung pagkisa, wala mo na yung pagkisa ka natin. Wala magtibag, kaya tawag ko magkakatuhe. At ang kalaban niya, nakapupol ba na makahali ba? Makasilyang isa ka. Sana pahali lang magtibag. No? Tayo, pura kang magtimbak na pasama ka mula barat, kita ito bang magandang timbak ka matay. So halian, tayo ka na matay. Oo, ano pa, makalarak mo. Makakapati. Saludo kami sa iyo, Rani. Sana mas marami pang tumulad sa iyo. Tuloy pa rin ang trip natin sa Tawi-Tawi. Ngayon naman, mangrove planting ang ating pupuntahan. LGU, Rotary Intra, Marines! Let's go planting! Mangrove, kailangan 1 meter away siya from each other. Kasi may dalawang species ng mangrove, isang male, isang female. Yung male na species ng mangrove, pataas yung tubo niya. While the female, palapad naman siya. So kailangan malapad talaga yung distribution ng seedlings ng mangrove. Dito sa forestation natin ng mangroves, napaka-importante po. Unang-una, para sa fisheries natin. Lahat ng maisda natin, kapag maraming mangroves, nagiging bahay nila yan. So just imagine, pag walang mangroves, Wala silang shelter. Walang shelter. Walang parang nursery. Parang ganon, parang wala din. Anong mangyayari sa pag sobrang lakas ng, eto kita nyo, lakas ng alon dito, may moment na talagang malakas ang alon dito. So, protection yon, protection para hindi mag-erode yung mabuhangin, yung lupa dito. Kasi pag nandyan, ito lang pinakamatibay na kaya mag-survive sa dagat eh. Ayon sa pagsasaliksik ng ilang scientist, nakakatulong ang mga mangrove para malabanan ng ilang species ng corals ang bleaching na resulta ng climate change. Kaya tama talagang alagaan rin natin ang ating mga mangrove. Alam niyo, babalik talaga ako dito. At sana by that time, tumubo na ang mga itaninim kong mangroves. Hindi makukumpleto ang biyahe natin sa Tawi-Tawi kung hindi natin titikman ang mga local delicacies dito. So nag-try ako ng mga lokal na pagkain dito sa Tawi-Tawi. Meron silang sea mantis, meron silang blue crab, meron silang isda. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga yung chula itub. Kasi bago siya sa panlasa ko. Para siyang bulalo na dinuguan. Tsaka sobrang lambot-lambot ng laman. Sigurado ako na kaya madaming seafood na nakahain ay dahil malusog na ulit ang mga corals. At dumami na naman ang malamang dagat. Ang dami nga nilang hinanda eh. Siguro sa sobrang busog ko, ayun, inantok na ako. Halos lahat ata ng travel goals at bucket list ay nagawa ko sa travel na ito. Nakapag-scuba diving ako, nakapag-plant ako ng mangroves, nakabisita ako ng local community at nakita ko kung paano sila nabubuhay.
nakapag-island hopping ako. Pero ang pinaka nag-enjoy talaga ako ay ang pagbisita sa Coral Nursery dito. Dahil dito ko nakita na nakakatulong pala talaga ang science and technology sa pagpapasigla ng lokal na turismo dito at pagpapaunlad ng livelihood ng local community. Napakarami pang pwedeng puntahan sa Tawi-Tawi. Ako nga, hindi ko pa napuntahan lahat eh. Kaya mga DOS TV friends, make sure na idagdag nyo sa bucket list of places to visit nyo ang Tawi-Tawi.